lahat, no? So, long time no see. Eto, kachat ko 'to kagabi, tuwang-tuwa ako. Sabi ko gagawan ko 'to ng content bukas, no? Sana hindi ko makalimutan, okey? So ngayon, kasi meron akong hinihingi na verification. Nung sinend niya sa'kin yung valid ID niya, yung updated ID niya, nakita ko, sabi ko, "Paps, iba na yung visa mo, ah." So yung visa niya ngayon, naka-investor visa na siya, 'no? Tapos yung pangalan ng company name, Trade Lakay Free Zone LLC. So, alam ko na sa kanya 'yun. So, kinonfirm ko lang. So, sabi ko, "Paps, ang ganda ng visa mo, Trade Lakay." So, nag-reply siya, "Oo, Paps, bumili na ako ng sarili kong visa. Wala na akong maisip ibang license name. Yan na lang madali tandaan." So, galing, Paps, naka-investor visa ka na, ha, congrats. So, para lang may idea kayo, no? So, eto, tong Wag Squad na 'to, instead na piliin niya na mag for good na sa Pilipinas right away, ang ginawa niya, nag-stay pa rin siya sa UAE, no, sa Dubai. Pero ang ginawa niya, lumabas na siya sa corporate world, tapos bumili na lang siya ng visa. Ang naiisip ko dito na possible reason, no, hindi ko naman alam yung overall reasons niya, no, pero isa lang yung possible reason dito para sa akin. Gusto niya pa rin ma-avail yung tax-free na ino-offer ng UAE. Okay? Kaya nag-stay pa rin siya, no? So, ah, so sabi niya dito, tinanong ko, "Magkano, Paps, yung nagastos mo dito sa pag-asikaso mo ng visa?" "Oo, Paps, thank you ng marami sa'yo. I enjoy yung full course system. Minsan nasasampal pa rin daw siya ng market, pero nakakabalik pa rin ako. Halos 80% ng pagbili ko sa visa ko galing sa full course." So eto, full course lang 'to, guys, ha. Baka isipin niyo masterclass na 'yan or anything. Full course lang 'to, malapit ko na pala renew license. Bilis ng panahon. "Paps, malapit na rin ako maka-avail ng MC." Okay. So umabot ng 12K, Paps, kasama na lahat pati tax. So 12K, ilan yung 12K ngayon sa peso? Tingnan nga natin. So 12K AAD to PHP. So yung inaabot niya lang siya ng 201,000 pesos para doon sa lahat ng setup ng company niya. Okay? Mas mura 'to kumpara sa akin, kasi sa akin umabot ako ng 300 plus thousand nung sinet up ko yung Wag FX na company, no? Umabot 300 plus, no, kung yun lang yung i-consider ko yung sa trade license na processing, yun lang, no. Pero may mga plus plus pa kasi yan, no, pagdating sa stamping ng visa, sa medical, no. So, pero mas mura 'to kasi sa Ajman niya kinuha yung license, no. Ako kasi sa Dubai ako, no. So, medyo mas pricey ng konti. So, ngayon magkaka-idea na kayo, no. Kung halimbawa, trader ka sa Pilipinas or Wag Squad ka sa Pilipinas, ta's gusto mong um, ma-experience, no, yung medyo payapang bansa, no. Payapa ba yung Middle East ngayon? Payapa pagdating sa tax, no, halimbawa gano'n. Kasi yun lang naman talaga yung nakikita kong reason bakit maraming traders yung nagma-migrate sa UAE, kasi gusto nila ma-avail yung zero tax. Okay? So 12K sa Ajman, 12K. Yan. Tapos kung halimbawa, family ka, sabihin natin, family ka, dalawa kayo plus dalawang anak, kaya niyong kumuha ng one bedroom unit, no? Sabihin natin yung, magkano ba one bedroom ngayon? Hindi ko alam, hindi ako updated. So, sabihin natin 90,000. 90,000 dirhams divide 12. So, meron kang 7,500 na monthly para sa housing. AED. Di ba? Tapos grocery na lang. So, I think, depende. No? Tingnan nyo kung paano nyo. Ito kasi advantage sa kanya, matagal na siya sa UAE. So, kabisado niya na kung paano yung lifestyle. No? Pero kung halimbawa, galing ka pa sa Pilipinas, try nyong i-research na lang, no? Kasi kanya-kanyang opinion kasi. Iba yung opinion ko pagdating sa lifestyle sa UAE. Yung iba naman yung opinion. So
So, pero ang masasabi ko lang, pwede kang maging average na gastos, hindi magastos, pwede kang magastos kasi available lahat eh, no? So, i-research nyo na lang. Pero pagdating sa licensing ng company, eto, mura to. 200,000, mura na to. Tapos tinanong ko siya, so 2 years na yan, yung ano, which is very good, no? Parang 100,000 lang per year. Consultancy yung, ayan, pinangalanan niya yung agency na pinagkuhanan niya. Tinakpan ko na lang for privacy, no? Okay. So tinanong ko siya, yung agency na ba yung bahala sa tax filing? Okay? Kasi ako separate pa eh. Okay, sa tax filing, sila na. Sa pag-open ko ng bank optional, gamit ko pa rin yung banko from my previous employment kasi siya na yung naka-registered sa More ko. Okay, Emirates Islamic, matagal ko nagamit yan, past 10 years na. Okay, eto. I think natakpan ko naman lahat ng important details, no? Ayan, so trade lakay, free zone, LLC. Sa Ajman niya kinuha, mas mura kumpara sa Dubai, no? Pero kung halimbawa kukuhanin mo lang sa market, I think kaya naman kahit saan. Kahit saan, no? So, eto, hopefully, maging encouragement to. Kasi sa GC kasi madalas na pag-uusapan na tara, lipat na tayo sa Dubai, sa UAE. Kasi nga, zero tax free, no? Tapos meron pang mga WAG squad from Philippines na nag-migrate na rin sa Dubai, no? Yung isa, yung taga Palawan, no? Hindi ko pa I think nagawan ko na ng content yon sa YouTube, yung audio lang, no? Pero hindi ko pa yung nagagawan talaga ng matinong content, no? So, eto yan, Paps, no? Eto yan, guys, no? At least may idea na kayo kung ilan yung possible na budget, no? 2 years na to, 200,000. So, pwedeng sabihin natin, maglaan na kayo ng 200 to 300,000, no? Para sa licensing ng company. Okay? Tapos dagdagan mo na lang ng mga additional 50,000 siguro para sa stamping ng visa, medical, yan. Set up na kayo. Okay na yan. Okay guys, so hopefully maka-encourage to sa inyo na kaya naman. Kung kaya ng iba, kaya nyo rin, no? Yun lang guys. Maraming salamat sa oras and God bless. Bye-bye. Bye-bye.